Etong recipe na to, solid to talaga. Subukan nyo to mga pamangkin. Okay, for today's episode, another recipe mga pamangkin. Paksiw na bangos. Okay, brine lang natin yan for 30 minutes. Konting asin lang yan sa katubig. At eto na yung mga sangkap niya mga pamangkin. Sigurado ko, alam nyo naman na yan. So, post nyo lang din kung gusto nyo makita. Pag samasamahin nyo lang yung mga sangkap sa jar, lagyan nyo ng isa o dalawang piraso. Kung ilan yung kakasya doon sa may jar na available sa inyo. So, ako ganyan yung ginawa ko. Tingnan nyo na lang din sa may video. So, pinagsama ko lang din dyan sa may loob ng jar lahat ng mga sangkap na yan. At nilagyan ko na rin yan ng mga aromatics mga pamangkin. Tapos yung mixture natin dyan, 50-50 lang naman yan. 50% vinegar, 50% water. Tapos nilagyan ko ng salt. Ang ginamit kong salt is Himalayan salt. And then wipe lang natin ulit ng vinegar yung mga labi niyan. Tapos gagamitin na natin itong mga ball jars and lids natin. Tapos finger tight lang mga pamangkin. Nakita nyo ba? Finger tight lang yung pagkakahigpit. And then ilalagay na natin at isasalang na natin yan sa pressure canner for about 75 minutes. At kung gusto mo nga malaman kung saan nabibili itong affordable canner na ito, napakamura lang ito mga pamangkin. Makakapag-pressure can ka na. So comment canner. Yan mismong pressure canner na yun yung ginagamit ko, ang isesend ko dyan sa mail link mo. At kung gusto mo naman malaman yung full recipe nito, mag-comment ka lang din dyan ng recipe mga pamangkin. Alright, isesend ko direct message sa'yo. At eto na nga mga pamangkin, tapos na yung ating pressured can bangus, milkfish pamangkin, paksiw na bangus, napaka-solid niyan. Kain, pati buto, solid na solid, napakalambot niyan mga pamangkin. Kita nyo naman, no? Diba? Kaya ano pa hinihintay mo pamangkin? Kuhanin mo na yung pressure canner mo sa mga jar na ginagamit mo. Kahit ordinary jar, pwede mong gawin dyan. Okay? Mag-pressure can ka na ng paksiw na bangus, napaka-solid yan. Tatagal yan ng minimum 18 months.